Good morning! Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas. Update naman tayo dito sa katatapos lang na round number 9 at sa pagitan nila Vidit and Nakamuring ang kaisa-isang laban na nagkapisakan, lahat po tabla. Dito sa kondisyon dito, kailangan makabawi ni Naka kasi yung first round ruby nila, pinisak ni Vidit. Pag pinisak pa siya dito, suki card na yan. At magiging kontrapelo ng masasabi ni Naka yan. Parang may something na nakakailang sa kanya kung bakit nahihirapan siya kay Vidit. Yan ang aalamin po natin. Update tayo sa standing sa last part. Ang ginawa ni Vidit nag-E4, E5 si Naka, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Ayaw ng Ruy Lopez, approaching Yoko Piano or Italian game, H6, C3, D6, ayun, nag-Italian game dito si Naka, nag-castle, nag-G5 mga kamatsas. Bibihira pong itira itong G5. Usually, ang prepared line talaga dito, G6, Bishop E7, pero itong G5 book line, yun nga lang, bihirang gamitin ito sa long game. Ginagamit sa blitz, bullet, rapid, pero standard to eh. Nag-Knight B D2 at nag-Bishop G7, Bishop B3, A5, ayan para may timing mamaya, A4 at pinipigilan talaga yan, Castle, Knight C4 para imamaneuver to E3 para makontrol yung mga important squares, nag-Bishop E6, Rook E1, develop, ganun din, H3, ayun, yung H3 po ang nagpawala sa bookline dahil ang naitala dito nung nakaraan ay Knight A3, nanalo ang puti. Pero depende yon sa kalaban or sa black kung gaano kalakas kaya nanalo puti, no? Pero syempre, Super GM ang tumira ng H3 eh. Nag-Queen D7, pinatungan, mukhang nagbabadyang magsasacrifice sa H3, nag-Bishop D2 lang. Okay, parang walang hindi ininda ni Vidit. Nag-Rook A D8, tamang pwestuhan lang ng mga tore. Pero mga kamatsas, maging curious tayo, no? Ano mangyayari kung capturein ang H3? Makapturein lang yan. Queen takes H3. May bulabog ba? Magna Knight H2 lang kasi. At yung Reyna, lalabas na po yan dyan para salubungin ng Queen at matigil ang mga pangliligalig na gagawin dyan sa kingside. At halimbawa naman, kung capturein ang pawn sa D3, blunder ratios mga kamatsas dahil makukulong yan. Long colites ang tawag natin dyan. Balik tayo kaya hindi mapangahasan ni Naka na sakripisyohan dyan. Nag-Rook A D8 at nag-Queen C2. Talagang wini-welcome talaga ni Vidit, no? Sige, mag-sacrifice ka dyan. Pero ayaw ni Naka. Tamang duda. Nag-B6, Bishop A2. Okay? Mga tamang islog-islog ng inipan time, inipan blues, waiting. Nag-Knight H5 and pupunta po sa F4 para mukhang mas malakas na yung patak ng sacrifice sa H3 pag yung Knight nasa F4 na. Nag-Knight E3, ayan na, hamon ng Bishop to Bishop, tinanggap ni Naka, Rook takes A2, and nag-Knight E7 para mawalan ng Knight D5. Kontrolin muna yung mga important squares kasi pwede rin pong lumundag sa F5 yung Knight eh. Nag-D4, nag-build na ng center, kumapture, at nag-D5. E5 talaga ang pinaka-solid approach dyan to block the dark square bishop. Kasi po kung kakapturein yan, pahangit. Magkakaroon ng talagang tatargeting pawn sa puti. Yung isolated pawn D4, delikado yan. Okay po, mahalaga sa kanila ang bawat square, bawat pawn, lamang tiyan yan mga kamatsas. Nag-E5, Rook C8 na dito, ang plano naman ni Naka, okay, sarado na ang sentro, wala nang mga butas-butas dyan, gagawa naman ako ng butas dito sa kabila, magsi-C5 ako. Yan, sabi ni Naka, no, para magkaroon ng malakas na puwersa. At nag-Rook A3. Mukhang pangsalubong yata sa C-file mga kamatsas. Nag-C5 pa rin. Kinapture nga lang dito ni Vidit. Medyo nagulumihanan ng kanyang isipan. Ang lalim na Tagalog. No? Naguluhan ang kanyang isipan dyan at kinapture niya. Pero kung computer ang patitirahin natin, ang mabigat na tira ay Knight G4. Yan pala. Na kapag kumapture sa D4 at syempre may atake, magku-Queen D3 lang. Yan lang pala mga Tiradinsky dyan mga kamatsas. Pabitin lang yung pawn sa D4 pero mababawi din pala later on. Yan ang mga mabibigat na pasakali dyan mga kamatsas ng computer eh. Pero ang ginawa ni Vidit dahil sa pagkailang niya, kinapture na yung pawn C5.
rook takes c5 at nag-queen d1. Ayan, with the threat of knight takes g5 para tagpasin ang knight sa h5. Umiwas ang knight, nag-knight f4 at nag-b4, nag-rook c8. Okay, pinakain ang pawn sa a5. Maliwanag na one pawn up dito si Vidit. Pero teka muna, atras muna tayo mga kamatsas. Ano ang mayroon kung capturein ang pawn sa b4? Magbi-bishop takes b4 at pagpalagay natin, iatras, ayun pala ang laman, kakapturein yun. At pag kinapture ng tore, magku-queen b1, may knight f5 coming, may threatening queen takes b6, na bagay na natanaw dito ni Naka na hindi niya tipo ang magiging outcome nito mga kamatsas. Kaya, hindi ganyan ang naging decision niya. Bumalik na lang siya. Tingnan natin ano laman ng pagbibigay niya ng sakripisyong isang pawn. May knight c6. Yun naman pala ang ibig niyang mangyari. No? Maatake yung bishop at mabawi yung pawn sa e5. Nag-bishop c3, nag-knight takes e5. Yun lang mga kamatsas. Hilaw pa, kumbaga sa mangga ano pa, madakta pa, ano bang, mapakla pa. Mapakla pa, pinitas na. O, hindi man lang pinaabot na maging maniba. Kasi dapat daw po ang tira ay rook cd8. Pagkahirap-hirap namang mga timplahan ng computer, talagang iinipin ka. Nakakainip si Naka gustong-gusto nang mabawi yung isang pawn na binigay niya para mapreskohan ang isipan niya. Yung nga lang, mayroon po siyang hindi napansin dito. Ano yon? Sa posisyon na ito, naging puzzle ang approach. Ano kaya ang binitawan ni Vidit na good move? Bagay na hindi nakita ni Naka sa sitwasyong ito. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong matiyagang pag-iisip at congrats sa mga nakakita ng knight takes d5. Isang pong malinis na lamang ni Vidit. Knight takes d5 and knight takes e5. Nataktikahan Nag-queen e6. Diyan nilagay para kung umalis man ang knight ng alanganin, makuha ang tore, nakapin. Pero another good move, precise computer move, rook d3. Napakalakas to attack the knight. At obligadong umiwas na, knight f4. Kasi kung hindi po iiwas yan, halimbawa kung depensahan lang, lagay natin sa D8, magna knight F3 lang. Itetreat ang reyna. Tagos ang atake sa E8 at halimbawa mag Queen F5, simple. Simpleng-simple. O, yun. Bagsak ang isang pyesa. Kaya ang ginawa dito ay nag knight F4. Yun nga lang may rook D6. Another victimatized pawn sa H6. Nag Queen A2, hanap ng mga gulo-gulo. Baka sakali makagulo, pero pinitas lang. Rook takes H6. And nag-queen b2, pang ilang sa knight, threat, pero another precise computer move ang binitawan, queen d7 by Vidit. Hindi makakapture ng tore dyan, bitin ang rook sa c8. At the same time, meron pang dangerous mating threat, queen takes f7, nag-queen b3 dito si Naka para madepensahan, nag-queen f5, threatening queen takes g5, wala na. Threatening queen h7, king f8, mati kambing sa d7, di makakalabas ang king, may tore. Naku po, ang ginawa na lang ay knight g6 para maawat ang paparating na queen h7 check at hoping na kung kakapturing yan, nakapin nga naman. Pero dito sa huling bitaw, nagkaroon na po ng suki card si Naka. Napakaganda ng huling, malakas na tira, tibag si Naka. Boom. Rook takes knight. Excelente. Resign si Naka. Bakit po? Kasi pag kinapture yan, mayroong queen takes g6. Check. Pag nag-king h8, may queen h6 check. Huwag itong knight f7. Baka yan ang naisip nyo, kakapturein lang yan. Pag kinapture, check, dalawang tore pa rin yan. Although, winning pa rin naman ng puti kasi napakaraming pawns. Winning pa rin naman yan. Tapos, tipong bibigay pa yung pawn sa g5, mga check-check, ganon. Overwhelming for white na rin pala. Okay? Ngayon, pag kinapture, capture, king h8, pero ito po, ang tira ng computer, check, king g8, kakapture sa g5. At pag nag-king h8, ayan, may mga sayaw-sayaw pa rin pala King h7, check, king h8, rook e4, ayun. So, threatening deadly matchas sa h4. Yan po ang deadly threat. At kung chumekman sa ilalim, anumang gawing check, wala na Isang king h2 lang, wala na. Ito pa rin ang very vital coming the rook h4
nasa mating net na po. 50-50 talaga ang king dito ni Naka. Ngayon, kung pupunta naman po para sa kakumpletuhan ng ating analisasyon, kung pupunta naman dito sa F8, may knight D7. Yan na nga po yung matikambing natin. Gulpi sarado ang nangyari kay Naka. 2 hits. First round Rubin, second round Rubin. Nako po. Makakantsawan si Naka dito ng mga taga-India, no? Wala. Suki ni Bidit yan. Yun laing mga kamatyas, napakahusay rin talaga ni Bidit, napakaingat niya kasi medyo yan ang pangkontra sa style ni Naka na medyo barabara, nakatapat siya ng napakaingat talaga na player. Oh. Lumalabas ng kontrapelo sa style ni Naka, si Bidit. Okay, ito po ang standing nila mga kamatyas para makita natin ng liwanag after round number 9. Sino na ba ang nangunguna? Si Gukes pa rin sa score na 5.5 points. Hindi pa rin siya nakakasiguro, nandyan pa rin si Nepo na nakabuntot 5.5, Pragdananda 5 points, Nakamura, Vidit, Fabiano Caruana 4.5 points, Alireza Ferrugia, and Nijat. Yan po ang pagkakasunod-sunod. Okay? Maraming salamat po mga kamatyas. I-update ko naman kayo mamaya sa next video natin sa Women's Division. Malaman natin kung anong kaganapang nangyari doon. Maraming salamat sa mga gusto pong mag-avail ng ating Kamatyas merchandise. Open na po ang ating Shopee link, ang Kamatyas Sporting Goods Shop. Pili na po kayo ng ating mga products doon. Papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.